Hello mga ate at kuya, welcome ulit sa ating channel. At short lang to, gusto ko lang sabihin sa inyo ang isang bagay na ito. I think this will be a series of videos about the promises of God. Bakit importante na alam natin dapat ang mga promises ni Lord? Okay, bilang mga tao na nilikha ni Lord, at ang sabi ng Bible, kung tayo ay maniniwala sa Kanya, nanampalataya tayo kay Jesus, sabi ng Bible, tayo ay binigyan ng karapatan na tawagin bilang mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo, ang tawag sa atin ng Bible ay mga anak ng Diyos. And our God is our Father. And ang Father natin, hindi siya gaya ng typical ng mga tatay na kapag nangako, o hindi mo tatay, no? Hindi, mga magulang generally. Sir kasi, pag siya nangako, tinutupad niya. At gaya nga ng isa sa mga favorite verses ko, there is 21 verse 1, then the Lord did exactly what He had promised. Sabihin, lahat ng mga pangako ni Lord ay kanyang tinutupad, kanyang ginagawa. And God has a lot. Ang dami niyang mga promises sa Bible na pwede natin i-claim sa ating mga sarili. Sa healing, sa restoration, strength, peace, love. Napakaraming promises ni Lord sa Bible at hindi natin siyang kayang i-compact sa isang video lang. Kaya I think this will be a series of different videos and hopefully hindi lang ako yung makasama natin sa mga videos na ito. Hopefully meron tayong mga iba din na makakolaborate or kasama na mag-share about different different promises ni Lord. Kasi bakit? Napaka-importante kasi na tayong mga Kristiyano, pinangangawakan natin ang mga promises ni Lord kasi doon tayo kumukuha ng lakas. Nandun yung hope natin, nandun yung ating pag-asa sa mga promises ni Lord. And ang ultimate promise nga ni Lord sa atin ay ang kanyang anak na si Jesus. Ang sabi ng Bible, He gave His only Son for us to be saved. Kaya si Jesus ang ultimate promise ni Lord sa atin that brought us salvation. But aside from those, napakarami pang promise ni Lord para sa atin na pwede natin i-claim at available sa atin. Kaya I hope samahan niyo ako sa series na ito. Okay? And if you have experiences about the promises of God, kindly comment down your kindly comment down your experiences at kung paano nag-work sa inyo yung mga promises ni Lord. And subukan natin na na ma-feature yan kung pwede. Magkaroon tayo ng mga testimonies. Sabi ng Bible, we trample Satan by the power of our testimonies. So kapag tayo nagpapatotoo at kiniklaim yung mga pangako ni Lord, we are defeating Satan. Alam natin na siya italo na, but yung ating power, yung power ng testimony natin, talagang binabaon, dinidikdik si Satan. Okay? So yun, siguro simulan natin sa promises, ang series na ito sa isang promise ni Lord. Promise number 1. Ang sabi sa Hebrews chapter 13 verse 8, ito short lang to, pwede natin itong i-memorize. Ang sabi doon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. One more time. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. Isa to sa mga famous na promises nila, sa short lang, and maraming Christians din ang tingin ko memory verse din ito. Ang sabi dyan, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sa madaling sabi, hindi siya nagbabago. Ngayon, paano natin i-apply itong promise ng Lord na ito sa atin? Maraming bagay sa buhay natin na nagbabago. Pwede yung pagmamahal ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. Pwedeng tiwala, pwedeng yung pagpapahalaga ng mga magulang mo sa'yo, ng mga kaibigan mo sa'yo. Lahat ng bagay kasi sa mundong ito nagbabago. Ang sabi ng isang sabihan, the only permanent in this world is change. Yung isang bagay lang daw na permanente sa mundong ito ay pagbabago.
Kasi bakit? Nagbabago ang mukha natin, tumatanda tayo, nagbabago yung ating mga paniniwala, yung ating mga mindset. Pero, normal at permanente ang pagbabago sa buhay natin. Pero, may isang promise si Lord na siya daw ay hindi nagbabago. Wait lang, let me correct that. Na siya ay hindi nagbabago. Maniwala ka, kapatid. Nung sinabi ni Lord ang mga pangakong nun, hindi siya nagjo-joke. Nung sinabi ni Lord ang mga pangako niya sa'yo, nung sinabi ni Lord mahal ka niya, na hindi ka niya iiwan, ni pababayaan man, maniwala ka, solid yun, totoo yun. At hindi niya babawiin yun. Kasi bakit? Hindi siya nagbabago. Kung gaano siya katapat noon, gaano pa rin siya tatapat ngayon, at ganoon pa rin siya magtatapat bukas. Kung si Lord ay naging mabuti sa iyo dati, ngayon nananatili siyang mabuti at mananatili siyang mabuti. Hindi siya nagbabago. So short lang pero so powerful kung ating i-apply sa mga buhay natin. Kung dumarating man sa ating mga buhay na napanghihinaan tayo ng loob, na parang hindi mo na, parang parang may mga times na parang ang layo ni Lord sa atin. Na parang minsan, Lord, hindi na kita maramdaman. Parang Lord, parang minsan parang pinabayaan mo na ako. Parang ganun yung at naiisip. Pero this verse, this promise of God, nililinaw niya lahat. Na oops, hindi nagbago ang pagmamahal ko sa iyo. I am the same yesterday, today, and forever. At sa lahat ng aspeto ng buhay natin, pwede natin itong i-apply. If you're feeling lonely, if you're feeling sad, if you're feeling depressed, alalahanin natin na si Lord hindi nagbabago. Lumapit lang tayo sa Kanya at handang-handa niya tayong abutin at muling yakapin. Hindi kailanman nabago ng ating mga nagawa yung worth natin kay Jesus. Hindi kailanman naging basahan ni Lord na dati ang bait-bait mo, dati napakamasnurin mo sa akin, yung hindi na, nagbago na ako. Hindi ganun. Jesus never changed. Hindi siya nagbago. Okay? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Okay? So yan, that will be our first promise ni Lord sa ating series na ito, and hopefully as soon as possible masundan natin to ulit. Pero comment down na lang kayo dyan sa ating comment section kung ano pa yung mga promises ni Lord na gusto niyang pag-usapan natin, and what are your experiences sa mga promises na ito, and hopefully ay makover natin yan. So that's all. Sana maging kalakasan to sa ating lahat. Subscribe lang kayo, comment down, basta bahala na kayo dyan. Thank you Lord sa inyo lahat. Thank you mga ate at kuya. See you next time.